Hello guys, ako si Job Malikay. Welcome sa Propesya. Ang sasabihin ko sa inyo ay opinion at komento ko lamang ayon sa Deuteronomio 29:29. Sa 1 Corinto 10:27, kung anyayahan kayo ng isang di sumasampalataya at nais niyong dumalo, kainin ninyo ang anumang ihaing sa inyo at huwag na kayong magtanong pa kung ikagugulo ng iyong budhi o konsensya. Ayun ang konsensya natin, ang ikagugulo. Sa salitang anyayahan o imbitahan, sa madalit sabi, piling-pili ang dumalo sa kainan o handaan. At ang pagkain ay sa tiyan ang punta. Ang budhi o konsensya ay sa utak ang gumagawa. Sa Roma 14:17, ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o sa inumin. Ito ay tungkol sa kapayapaan at kagalakan na kalooban ng Espiritu. Sa 1 Corinto 10:3, kumakain silang lahat sa isang pagkain nga espiritual. Hindi pala pagkain nga material. Spiritual pala. Sa tono ng mga talata, isa itong hearing sa korte. Ang imbitado nito ay yung tagapagtanggol, yan tagapagdepensa, tagapagtanggol, taga-usig, yan, o taga-usig. At ito ay hukom o judge, yan sila. Yan ang hearing sa korte. Sa madalit sabi, ang kahulugan sa salitang kainan o handaan ay paghuhusga o paghatol sa kapwa. Kung mali at isyu ng pera, ari-arian at iba pa ang paghatol, at yun ay ang ikagugulo ng budhi o konsensya. Ayun. Yan pala, nalito na siya. Inuusig ng konsensya. Sa Roma 14:10, ngunit ikaw, bakit hinatulan mo ang inyong kapatid? Ikaw naman, bakit mo hinahamak ang inyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Sa Roma 14:17, tungkol ito sa katuwiran at kayapaan. Sa Deuteronomio 25:3 ay
apat na po ang pinakamaraming hagupit nga maraming ibigay sa may sala. At higit dito ay paghamak na sa kanyang pagkatao. Maraming nakakulong nga may kasalanan at maraming ding walang kasalanan. Pero maraming nangasiwa nga babaya, mabagal ang hearing, resit na ng resit. Ang ibang nakakulong may sakit. Ang iba nabulok at namatay na. Yan, nakakulong na, may pusas pa. Sobra ng panggigipit yan. Consider na yan nga Bartolina. Ang taong nakakulong ay tinubos din sa kamatayan ni Kristo. Akala ng nanungkulan ay sa kanilang akala nila ang pagkamatay ni Kristo ay para sa kanila lang, parte rin sa nakakulong. Sa Roma 14:15, kaya kung dahil sa kinakain mo, natisod ang iyong kapatid, hindi ayon yan sa pag-ibig nga ginawa mo. Huwag mong ipahamak ang taong tinubos sa kamatayan ni Jesus. Ulitin ko, ang kahulugan sa salitang kainan o handaan ay paghuhusga sa kapwa, paghatol sa kapwa. Yan ang kahulugan ng salitang kainan, paghatol sa kapwa. Ang mga propesiya sa Biblia ay dinaan sa talinghaga at sa palaisipan. At kaugnay nito, ang pangyayari noon, ngayon, at sa hinaharap. Guys, thank you and God bless.